Muli na namang pinatunayan ng pamahalaan ang masigasig na kampanya nito laban sa smuggling. Ito'y matapos sirain ng DENR ang tinatayang nasa 420 milyong pisong halaga ng smuggled ivory tusks. Ang detalye sa ulat ni Haji Camino. Hindi na nagdalawang isip pa ang Department of Environment and Natural Resources na ipawasak ang mga nasawatang elephant tusks sa Maynila. I-export sana ang mga ito patungo sa iba't ibang bansa sa Asia upang mapagkakitaan. This is very significant for us because we want to show to the world that the Philippines will never condone illegal trade of wildlife and endangered species, especially elephant tusk, which is a major concern in Africa. So for the event of today, I'm very sure it has given a very strong message and to the entire world community that Philippines and Asia as a whole stand strong in fighting illegal trade, especially in protection of elephants, the African elephant. Mismong si DENR Secretary Ramon Paje at ang pamunuan ng Advocates for the Protection and Preservation of Elephants ang nanguna sa pagpapawasak sa 5 tonelada o 5,000 kilo ng elephant tusks sa pamamagitan ng road roller at backhoe. Ang naturang mga tusk ay ginagawang ivory kung saan ay illegal puslit. Galing ito sa mahigit 6,000 elepante na walang awang pinatay sa ilang bansa sa Africa. At ang halaga naman ng mga ito ay aabot sa 100 hanggang 1,000 dolyar kada kilo. Kung sakaling nakapuslit ang mga ito patungo ng ibang bansa, ay kabuuan ng 500 million pesos ang kikitain ng illegal traders. Ang 5 toneladang elephant tusks ay bahagi lamang ng shipment ng 13.5 tons na nakumpiska noong taong 2005 at 2009 sa ilang major airport at pantalan sa bansa. Bago tuluyang wasakin, itinabi muna ang mga ito sa National Parks and Wildlife sa Quezon City. Mababatid na ginagamit rin ng elephant tusk sa Pilipinas para sa paggawa ng religious items gaya na lamang ng Puong Santo Niño. Dahil dito ay binabantayan na rin ng ilang animal activists ang bansa dahil sa illegal trade ng ivory. At matapos nga ipawasak mga ito ng DENR, isa na naman itong maituturing na tagumpay para sa bansa. This is the first time a consumer country, first time any country outside of Africa has said no, has said we are not going to profit from this. And they're putting their money where their mouths are. It's extraordinary. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.